Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasiyasat worldwide. Welcome back sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel. For this vlog, magbibigay ako ng saloobin. Hinggil naman sa proposal na ipagpapaliban ang BSKA election na dapat gaganapin ngayong darating na November 2 ngayong taon. So, may proposal kasi sa Senado at saka sa Kongreso na ipagpaliban. Uldi magkaiba yung date na gusto. Yung sa Senado yata 2027, tapos yung isa beyond 2028, no? Hindi tayo sigurado doon. Basta ang sigurado natin may batas na may bill na ipinasa in both houses, the Congress and the Senate, na ipagpapaliban ang eleksyon. So, nagdidebate ngayon ang magkabilang panig. May nagsasabi, yung mga law expert, mga election lawyers, na sinasabi nila na hindi na talaga pipwede. Bagamat may reservation naman sila na pagbabarasuhin talaga ng gobyerno ay maari pa rin. Dahil yun nga daw, allegedly, parang may unwritten agreement daw yung mga national officials, 'di ba, sa mga lokal, parang ipinangako nila na, 'di ba? Kasi nung nakaraang eleksyon nagpatuloy sila, tapos ganito yung gawin natin, 'di ba? I-extend namin kayo, 'di ba? Parang something like that. Kaya nga nangyayari itong proposal ng pagpapaliban sa nasabing eleksyon. Guys, batay sa ating kaalaman at sariling interpretasyon sa nangyayari sa gobyerno, di ba? Kung talagang gustong brasuhin ng gobyerno na ipostpone ang eleksyon, mangyayari yan. Di ba? Madali lang yan sa kanila. Although, amenable naman tayo na medyo kapos na ang oras, pero pipili nilang ipast-track yan para maisakatuparan ang kanilang mga ninanais. Nakita naman natin ngayon yung gobyerno, di ba? Marami nagsasabi na mahilig silang mag-bend ng law, no? So, expect the unexpected for that matter. Pero, kagaya ng sinabi ko doon sa isang nagtanong sa akin, no, pabayaan mo na yung eleksyon, hindi na yan issue kung matutuloy o hindi. Ang gawin mo na lang, kung ang pinoproblema mo is kailangan mong palitan yung kapitan mo dahil hindi siya maayos at mahusay na maglingkod, ang gawin mo na lang, best effort today is, to do is, bantayan mo siya. Diba? Bantayan mo ang kanyang ginagawa para magtrabaho siya ng maayos at mahusay ayon sa kanyang mandato. Makikita mo naman kung nagtatrabaho siya ng maayos, maliit lang naman ang barangay. Tignan mo, kung meron siyang hindi ka nais-nais, di ba, mga kaduda-duda na katiwalian, bibirahin mo siya, sumbong mo siya, pwede kang manawagan directly sa social media, di ba, in the name of transparency and public accountability, pwede naman yun right mo yun bilang mamamayan. Yan, basta walang personalan, di ba, huwag kang bumanat sa personal na buhay at lagi mo siyang bigyan ng pagkakataon na sumagot. Panatilihin mong aligasyon kahit kumpirmado mo na ang kanyang kalukuhan, ilahat mo doon na aligasyon para bigyan mo siya ng pagkakataong sumagot. Ganun lang naman kasimple yun Now, pwede naman kung ginagawa pa lang, plano niya pa lang, bulabugin mo na. Wala namang problema yun. Basta ang binabanatan natin hindi tungkol sa personal na buhay. Basta related sa trabaho. Ganun lang naman kasimple yun. Huwag tayong matakot. Iba na ngayon. Di ba? Meron na tayong platform na nagagamit. Di ba? Unlike noon na pwede nilang makontrol yung mga sumbong-sumbong na yan. Ngayon, pwede mo nang idirekta. Kung natatakot ka, di ba? Pwede mong isumbong palihim sa mga kinaukulan, di ba? Sa mga vloggers na kagaya natin, sa mga media men. Idiretso mo sa akin, di ba? Kung takot ka at ako yung magbubulgar, walang problema yun. Hindi naman tayo natatakot. Basta tamang katwiran. Kung kaya mong kuhanan ng video at picture yung mga anomalya, so be it. Mas maganda yun para meron tayong reference. So, again, di ba? Hindi na concern, no?
dapat sa atin kung matuloy o hindi yung eleksyon. Bantayan na lang natin sila kung gusto natin ang mahusay at maayos na pamumuno ng mga nakaupo, di ba? Bantayan na lang natin sila. Bantayan na natin si chairman, bantayan na natin si kagawad. And we will see to it na ginagawa nila ang kanilang mandato, di ba? Ayon sa batas at proseso, di ba? So, hanggang sa muli.